Mahilig mamulot ng basura si mama. Noong 5 taong gulang ako, nakapulot siya ng isang jade na pulse Ares. Hindi ko sinasadyang masugatan ang kamay ko. At naging personal space ko ito. Kaya kapag wala akong magawa, hinihiram ko ang pera ni Papa at itinatago sa loob. Bago pa ako mag-10 taong gulang, mayroon na akong halos 300,000 ipon. Noong 11 taong gulang naman ako, nakapulot na naman si Mama ng salamin. Pagsuot ko, nakikita ko na ang halaga ng mga produkto. Kaya ginamit ko ang 300,000 kong ipon para humanap ng mga murang antik. Ang pinakamalaki kong kinita sa isang araw ay 8 milyon. Bago pa man ako mag-18, lihim akong naging bilyonaryo. Pagkatapos ng college entrance exam, handa na akong umamin sa lahat. Hindi na ako magpapanggap, pero pagdating ko pa lang sa tapat ng bahay, naabutan ko si Papa kasama ang kabit niya. Pinipilit si Mama na umalis nang walang anumang dala. Galit na galit si Mama. Handa siyang labanan si Papa hanggang sa huli. Magsasalita na sana si Papa. Pero sumugod ako papasok at tinakpan ang bibig niya. Ma, nagkakamali ka. Yung kakarampot na pera ni Papa. Hindi yan dapat pag-awayan. Nang makita ni Mama na ako ang nagtakip sa bibig ni Papa, biglang tumulo ang mga luha niya. Komplikado ang tingin niya. May galit at lungkot. Pero higit sa lahat, naroon ang sama ng loob dahil pakiramdam niya, nagpalaki siya ng isang anak na walang utang na loob. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw na hindi ako ganoon. Hindi sa kinakampihan ko si Papa, kundi dahil barya lang sa akin ang pera niya. May maliit lang siyang kumpanya. Ang taunang kita ay 2 milyon lang. Itong kakarampot na halagang ito, sa mga kumpanyang pinag-iinvestan ko. Alin ba doon ang hindi kayang kitain yan sa loob lang ng isang araw? Sayang lang sa oras ang pakikipagtalo sa kanya, hindi sulit. Akmang magsasalita na ako, para yayain si Mama na bumalik kami sa kwarto. Para ipakita sa kanya ang mahigit 100 milyong ipon sa account ko. Bigla namang nagpapansin si Papa. Nauna na siyang magsalita, Wang Shuying, tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang malaking kabiguan bilang isang babae. Ang bata-bata mo pa pero hindi ka marunong magayos. Mukha kang mas matanda kumpara sa mga kaedad mo. Kahit na ang anak mong buong puso mong inalagaan. Nang malaman niyang naghiwalay kayo na wala kang anumang nadala, sa akin pa rin siya pumanig. Sabihin mo nga, ang isang taong tulad mo. May dahilan pa bang mabuhay sa mundong ito? Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Inusli niya ang kanyang tiyan na parang 10 buwang buntis. Napangisi siya, may pangungot siya sa kanyang mga mata. Ang itsura niyang ito na sarap suntukin. Kumulo ang dugo ko dahil dito. Magsasalita na sana ako, nang muling tumama sa akin ang mapanlait niyang tingin. Kahit na ipinagtanggol mo ako, batang pasaway ka. Pero huwag kang umasang isasama kita. At hinding-hindi ko rin sasagutin ang matrikula mo sa kolehiyo. Ang pera ko sa hinaharap ay para lang sa anak na nasa tiyan ni Chen. Kaya huwag ka nang mag-ilusyong magpalakas sa akin. Hindi ko kailangan yan. Pagkatapos niyang magsalita, nakita ko ang berdeng ilaw sa ibabaw ng ulo niya. Tama, noong nakaraang linggo, nakapulot ang nanay ko ng isang hindi kilalang pampalasa. Idinagdag niya ito sa sabaw. At pagkatapos kong inumin iyon, kaya ko nang makita ang kulay sa ibabaw ng ulo ng bawat tao. Lila, nangangahulugan na maganda ang swerte ng taong ito kamakailan. Yayaman siya. Ang pula naman ay nangangahulugang magkakaroon siya ng madugong sakuna. At lubusan siyang mamalasin. Ang rosas ay nangangahulugang dumating na ang kanyang true love. Oras na para sa romansa. At para naman sa berde, nangangahulugan itong mayroon siyang sungay. Niloloko siya. Itong nanay ko kasi, sunod sa rin sa tradisyonal na pananaw sa mga kababaihan. Ilang taon na ang nakalilipas, bumagsak ang negosyo ng tatay ko. Nagkautang siya ng 10 milyon. Ayaw na ayaw niyang makipagdiborsyo. Mula noon, nasanay na siyang magtrabaho para tulungan itong magbayad ng utang. Kasabay ng masamang ugali ng pangangalakal ng basura. Kahit ganoon, hindi pa rin siya naghanap ng ibang lalaki. Paano niya magagawang magtaksil sa tatay ko? Napako ang tingin ko sa malanding paglalamang ng tatay ko. Sa babaeng tinatawag niyang Chen. Malaki ang dibdib, maliit ang bewang. Isang tunay na makating haliparot. Sa totoo lang, mas maganda siya kaysa sa nanay ko. Mas may alindog, mas nakakaakit sa mga lalaki. Mukhang siya nga ang kabit ng tatay ko. Tumingin ulit ako sa tiyan niya. Punyeta, isang malaking kumpol ng matingkad na pula. Isang madugong trahedya, mukhang hindi na maliligtas ang bata. Nang maramdaman niya ang titig ko, nanginginig ang buong katawan ni Chen. Para siyang si birheng naghihinagpis. At nanghihinang bumagsak sa mga braso ng tatay ko. Sabi niya sa nanginginig at pabebe na boses. Babe, natatakot ako. Nakakatakot ang titig ng anak mo. Para niya akong gustong patayin. May masama ba siyang balak sa dinadala ko? Basta, sinabi mong magiging dakilang hero kita. Kailangan mo akong protektahan, ha? Naramdaman ng tatay ko ang tiwala niya. Kaya agad siyang umayos ng tayo at nagunat ng dibdib. Hamarang siya sa harap nito na parang isang superhero. At mas galit na lumingon at tinitigan ako ng masama. Wang Lin, alisin mo yang masamang tingin mo. Kapag nalaman kong, may gagawin ka talagang masama sa Chen ko.
Huwag mo akong sisisihin kung kalimutan kong mag-ama tayo. Babalatan kita ng buhay. Si nanay ang tipo ng taong sobrang protective sa pamilya. At ako ang pinakamahal niya sa lahat. Nang marinig niyang tinatakot ako ng tatay ko, model. Sumugod siya sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Galit na galit siyang sumisigaw na tatagain niya sila. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Papa. Pinrotektahan niya si Chen Chen at mabilis na umatras papunta sa pinto. Habang pinagmamasdan ko ang pagiging bayani niya. Nanlamig ang puso ko. Dati, noong may mga naniningil ng utang sa kanya. Para siyang pagong na duwag na nagtatago sa ilalim ng kama. Palaging si Mama ang buwis buhay na humaharap sa kanila. Kaya naman hindi naglalakas loob ang mga taong iyon na pumasok sa bahay. Isang beses, may isang maniningil na nagtangkang masama. Pilit niyang ginahasa si Mama. Tinakpan ni Papa ang kanyang mga tainga at nagkunwaring walang naririnig. Pinilit ko siyang lumabas, ngunit sinaman niya lang ako ng tingin. Ano bang alam mo, bata ka? Kapag naakit mo ang mga taong yun dito, sisakailan kita hanggang mamatay. Pagkatapos noon, mabuti na lang at dumating agad ang mga kapitbahay na tinawag ko. Kaya hindi na uwi sa mas malalang trahedya. Simula noon, kinamuhian ko na si Papa. Lagi kong kinukumbinsi si Mama na makipaghiwalay. Pero matigas talaga ang ulo ni Mama. Lagi niyang iniisip na kailangan niya akong bigyan ng isang buong pamilya. O sabihin na nating, naniniwala siyang makakabangon muli si Papa. Sa katunayan, tama siya. Pagkatapos ng bagong taon, nakahanap ng magandang oportunidad si Papa. Umunlad ang kanyang negosyo, nabayaran na rin ang mga utang niya. At bilang pasasalamat kay Mama, binigyan niya ito ng 3 gintong alahas. Nagbigay rin siya ng 200,000 bilang dote. Mula noon, bumuti na ang aming pamumuhay. Pero hindi pa rin maiwan ni Mama ang ugali niyang mamulot ng basura. Natatakot lang siyang mapahiya si Papa dahil sa kanya. Kaya madalas siyang lumalabas sa gabi, nakamaskara, para lihim na mamulot. Isang beses, naiihi ako. At natsyempuhan ko siyang palihim na lumalabas ng bahay. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik siyang may dalang malalaking supot. Kinabukasan ng umaga, may isang pares ng salamin sa ibabaw ng desk ko. Akala ko ay ordinaryong salamin lang iyon. Sino ba namang mag-aakala na pagkasuot ko nito, makikita ko na ang halaga ng mga bagay. Pagkalipas ng ilang buwan, ginamit ng tatay ko na dahilan ang paghihirap ng kumpanya. At binawasan niya ang sustento para sa nanay ko. Natakot akong baka bumalik kami sa dati naming buhay. Dala ang salamin, pumunta ako sa mga tindahan ng Antigo para maghanap ng magagandang deal. Sa unang pagkakataon, bumili ako ng isang maalikabok na pulse Aries sa halagang 5,000. At naibenta ko ito sa halagang 300,000. Mula noon, palagi na akong naghahanap ng paraan para makahanap ng mga murang gamit na maibebenta ng mahal. Sa loob lang ng isang buwan, kumita ako ng 20 milyon. At nakakilala ako ng mga bigatin sa mundo ng mga Antigo. May 20 matanda na nag-uunahang gustong maging lolo ko. Yung mga gustong maging tatay ko naman. Mas marami pa. Sinubukan ko ring ipareto sila kay nanay ng patago. Pero wala talaga siyang balak maghanap ng iba. Kaya hinayaan ko na lang. Nasabi ko na rin sa kanya na kaya kong kumita ng malaking pera. Pero laging sinasabi ni nanay na nasobrahan lang ako sa kababasa ng mga nobela tungkol sa mga yumayaman bigla. At nababaliw na raw ako. Gusto ko sanang ipakita sa kanya ang laman ng account ko. Pero mas naging abala pa ang nanay ko sa pamumulot ng basura. Kahit kay titing na oras ay hindi niya maibigay sa akin. Isa pa, hindi naman kami kinakapos sa pera sa bahay. Sa huli, paminsan-minsan na lang akong nagiiwan ng pera at mga mamahaling gamit. Sa labas ng basurahan na lagi niyang dinadaanan. At doon na lang natapos yun. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naitago ko ang sikretong ito hanggang sa matapos ang college entrance exams. Noong handa na sana akong umamin sa kanya, nambabae ang tatay ko, talagang hindi para sa kanya ang yaman. Habang buhay talaga siyang magiging mahirap. Pabalang na isinara ang pinto. Humagulgol sa iyak ang nanay ko. Durog na durog ang puso ko para sa kanya. Binuksan ko ang bank account ko. At tinanggal ko ang pagtatago sa mga numero ng balance. Handa nang ipakita sa kanya ang 10-digit na savings ko na kaiinggitan ng lahat. Pero noong mga oras na iyon, humahampas na sa sahig sa sobrang iyak ang nanay ko. Halatang halata na gumuho na ang mundo niya. Isa lang akong may bahay. Paano ako lalaban? Paano kung palayasin niya talaga ako na walang-wala? Paano na ako mabubuhay nito? Sinundot ko si Mama. Ramdam ang matitigas niyang braso na resulta ng pamumulot ng basura. Gusto kong ipakita sa kanya ang ipon ko para maaga ang atensyon niya. Pero hindi ko inaasahan ang sunod niyang sinabi. Pag umalis ako rito, hindi na ako makakapamulot ng basura. Saang basurahan ba ako madalas makakapulot ng pera? Saang basurahan ako makakakita ng LV bag, sapatos na Valentino, at Fruit 17 Pro Max na 1TB? Sabihin mo nga sakin, saan pa ako makakahanap ng ganitong basurahan? Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Walang tigil sa pagkibot ang gilid ng labi ko. Hindi ako makapaniwala. Nanginginig akong nagtanong, Ma, huwag mong sabihin sa akin. Nasa lahat ng taon na to, hindi ka nakipag-divorce.
Dahil lang ayaw mong iwanan ang mga basurahan dito. Tumigil sa pagngawa si mama at tiningnan ako ng may pang-iinsulto. Sinulyapan niya ako. Anong ibig sabihin ng mapanliit mong tingin na yan? Alam mo ba, na dahil sa pamumulot ng basura, ay nakabili ako ng 2 mansyon sa ilalim ng pangalan mo. Ito ang magiging alas mo pag nag-asawa ka. Mula sa pinakaloob ng kanyang pantalon, may dinukot siyang nakakasilaw na Herme. Isang kulay orange na Apple 17 Pro Max. Mabilis niya itong in-unlock. Binuksan ang kanyang bank account. At itinaas ang phone hanggang sa matapat sa ilong ko. Lintik kang bata ka. Tingnan mo ang nanay mo sa loob ng mga taong ito. Nakapag-ipon ng 20 milyong piso sa pamumulot ng basura. Mas malaki pa yan sa kinikita ng kumpanya ng tatay mo. Hindi ba't napakaswerteng lugar nito? Sa tingin mo ba hahayaan ko na lang tong mapunta sa iba? Kahit pa mag-divorce kami, kailangan kong makuha ang bahay na to. Akin lang dapat ang mga basurahan na to. Napanganga ako. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Akala ko kaya ayaw ni mama makipaghiwalay ay dahil hindi niya kayang iwan si papa. Hindi ko akalain na dahil lang pala sa basurahan na hindi magkasya rito. Ako pa pala ang may kasalanan. Matagal bago ako dahan-daang nagsalita. At may sinabi ako, Maria, kung ganyan ka pala kay Amen, bakit ang losyang-losyang mo manamit araw-araw? At saka yung mga kunot sa mukha mo. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Carry pa ng takbo si mama papuntang banyo. Pagkatapos ng tunog ng tubig, carry pa ulit siya ng takbo pabalik sa harap ko. Putet, itong kutis niya na parang vinyl atang itlog. Itong napakagandang mukha niya. Itong perpektong mga features niya. Kahit 5 chen-chen pa, talo sa kanya. Talagang ipinagpalit ni Papa ang brilyante para sa isang bato. Tinapak-tapik ni Mama ang mukha niya. May pagmamalaki sa boses niya. Itong nanay mo, 3 beses sa isang linggo kung pumunta sa mamahaling beauty salon. Kaya imposibleng hindi gumanda ang kutis ko. Pero takot akong malaman ng tatay mo. Kaya nagpanggap lang akong mahirap. Tapos, hinawakan niya ako sa kwelyo. At kinaladkad ako papunta sa sira-sirang bodega. Tapos, sa harap ko mismo, pinindot niya ang isang switch na halos hindi mo mapapansin. At kasunod yun, isang malakas na ugong ang narinig mula sa aparador na may mga nakasabit na lumang damit. Biglang may lumitaw na elevator sa loob ng aparador. Hinayla ko ni Mama papasok doon. Sumakay kami sa elevator at bumaba sa basement. Pagbukas pa lang ng pinto, isang nakakasilaw na liwanag ang direktang. Halos ikinabulag ng mga mata ko. Matagal kong tinakpan ng kamay ang aking mukha bago ako nakabawi. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nakikita ko. Isang dambuhalang walk-in closet ang bumungad sa akin. May section ng mga alahas, mga Hermes bag, at mga mamahaling relo. Nakakalula sa dami ng mga nakikita ko. Inakala ko talagang napunta ako sa isang luxury mall. Grabe, isa palang super rich si Mama. Sa huli, ang tatay ko pala ang pinakatanga at pinakamahirap. Shaolin, ang laki ng ginastos ni Mama para ipagawa itong storage room, ha? Sa hinaharap, itong mga gamit na ito, lahat ay sayo rin mapupunta. Bahagya akong umubo. Inayos ko ang damit ko. Naghanda akong sabihin kung sino talaga ako. Nang magsasalita na sana ako, pinisil ni Mama ang itaas at ibabang labi ko. Shaolin, anak, ngayon, nakita mo na ang galing ni Mama, di ba? Lahat ng ito ay galing sa pamumulot ng basura. Hindi natin pwedeng basta-basta na lang isuko to. Huwag mong isipin na makukumbinsi mo akong huwag kunin ang mga ito. Hahanap na si Mama ng abogado ngayon din. Kahit magkano pa ang magastos. Kailangan nating ipaglaban to. Umuungol ako habang nagpupumiglas. Tinisinyasan ko siyang bitawan ako para makapagsalita. Pero kinuha na ni Mama ang cellphone niya. At tumalikod na para kausapin ang abogado. Habang pinagmamasdan ko ang likod niya na buong tapang na nakikipagtalo. Mas lalong naging komplikado ang nararamdaman ko. Ngayon, hindi ko na talaga alam. Kung sasabihin ko pa ba ang totoo tungkol sa mga basura. Kasi kapag sinabi ko ang totoo, mawawala na ang kaisa-isang kasiyahan ni Mama pagkatapos ng diborsyo nila. Pero kung hindi ko naman sasabihin, itong pagiging mayaman ko, kailangan ko na namang itago ang sikreto ng mas matagal. Sa kaiisip ko, nagpasya pa rin akong sirain. Itong kaisa-isang kasiyahan ni Mama. Papasukin ko na lang siya sa kumpanya ko. 50 taong gulang ang tamang edad para makipagsapalaran. Pero pag-akyat ko sa taas, wala na siya. May natanggap akong bagong mensahe sa cellphone ko. Nakaalis na pala si Mama papunta sa law firm. Shaolin, hawak ni Mama ang ebidensya ng pambababae ng papa mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni Mama na mapapasatin itong lugar na magpapayaman sa atin. Napag-isipan na ni Mama, likas kang mahina ang ulo. Kaya sa college entrance exam, malamang sa vocational course ka lang papasa. Wala ka namang mararating sa buhay. Kapag nakuha na ni Mama ang bahay, sasama ka na sa akin mamulot ng basura sa gabi. Mula ngayon, sa pamumulot ng basura ka na mag-iipon ng pera. Kapag nagkaanak ka na, ipapasa mo sa anak mo ang mga teknik sa pamumulot ng basura. Isasalin sa bawat henerasyon, at magpapatuloy lang ng ganyan, para maging isang sikat na angkan sa kasaysayan. Pagkatapos niyang sabihin yun ng buong pananabik,
Nag-send na naman siya sa akin ng mahigit 10 link. Busy si mama ngayon, kausap ang abogado. Lahat yan mga gamit na kailangan sa pamumulot ng basura. Bilhin mo na, ipadala mo na lang dito sa bahay. Pagkatapos niyang sabihin yun, nag-transfer na naman siya sa akin ng 10,000 piso. At nagbilin, huwag kang manghinayang gastusin yan. Lahat ng perang yan, parang pinulot lang. Sayang lang kung hindi mo gagastusin. Talagang parang pinulot lang, ha? Sa mga nakaraang taon, seryoso kong hiniram ang pera mula sa wallet ni Papa. Seryoso akong naghanap ng mga bargain online para kumita. Seryoso akong bumuo ng mga koneksyon. Nagsumikap akong kumita ng pera. Tapos kailangan ko pang maglaan ng oras para ilagay ang pera at mga luxury goods sa basurahan para kay mama. Dahil natatakot akong may ibang makapulot, kailangan ko pa siyang bantayan gabi-gabi na pulutin yun bago ako makauwi para magpahinga. Sa huli, ang sarili ko palang patibong ang kinahulugan ko. Nagngingit-ngit ako sa galit, pero tahimik ko pa ring tinanggap. Ang 10,000 na sa akin naman talaga. Tuwang-tuwa naman si mama. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nag-send na naman siya ng guide para sa pamumulot ng basura. Halimbawa, kung aling basurahan ang mukhang may mahahalagang bagay. Kung saang basurahan may mga electronic products. At ipinasa pa kung saan daw may mga Hermes bag. Muli akong nagngit-ngit sa galit habang tinatanggap ang file. Pagkatapos, ginamit ko ang mga koneksyon ko para tawagan ang kliyente ng kumpanya ni Papa. Nang marinig nila ang alok ko, hindi nagatubili ang kliyente. Itinigil nila ang pakikipag-ugnayan sa kumpanya ni Papa. Tutal, siya naman talaga ang may gawa ng lahat ng gulo na to. Kailangan niyang panagutan ito. Pinatay ko ang tawag, gama ng pakiramdam ko. Kinabukasan, sinadya kong pumunta sa kumpanya ni Papa para makiusyoso. Sa loob ng conference room, nang malaman na kinansela ng kliyente ang kontrata, sumabog sa galit si Papa. Mr. Chen, nagbibiro ka ba? Malapit na tayong mag-restock, kakanselahin mo sa ganitong pagkakataon. Alam mo ba kung gaano kalaking abala ang idudulot niyan sa amin? Hinihimas ni Chen Chen ang kanyang tiyan. Nag-aastang asawa ng boss. Oo nga, kung kakanselahin mo ang kontrata, kailangan mong magbayad ng 2 milyon. Walang pasensyang pinutol sila ni Mr. Chen. Tama na, pera lang naman, di ba? Babayaran ko. Nagbayad siya at prenteng umalis. Naghahagis ng mga gamit si Papa sa loob ng opisina. Imbestigahan. Imbestigahan ninyo para sa akin. Alamin kung sinong kumpanya ang umagaw ng deal. Nang makita kong nakuha niya ang nararapat sa kanya, masaya na sana akong aalis. Pero galit na tinawag ako ni Papa. Umuwi ka at sabihin mo sa nanay mo. Huwag siyang umasang makukuha niya ang bahay na yun. Hindi ko siya bibigyan kahit isang cash-in. Hindi ko na napigil ang hindi kumibo. Hindi ko ipaparating yan sa kanya para sa'yo. At ipinapayo ko sa'yo na ibigay mo na lang ng maayos ang bahay kay mama. Kung hindi, nagalit si Papa sa kayabangan ko. Hinampes niya ang palad sa mesa. Kung hindi, anong gagawin mo? Tatay mo ako, babastusin mo na ba ang sarili mong ama? Sumingit naman si Chen Chen para gatungan pa ang sitwasyon. Oo nga, Shaolin, kahit nahiwalay na sila ng mama mo, tatay mo pa rin siya. Hindi ka pwedeng maging suwail na anak. Nasa hustong gulang ka na. Dapat alam mo na kung ano ang tama sa mali. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Inirapan ko siya, at sumagot ng hindi, at habang nakatitig sa akin ang nanlilisik na mga mata ng tatay ko. Binalaan ko siya, salita bawat salita, sa loob ng 3 araw. Kung hindi pa kayo maghihiwalay, at hindi mo ibibigay ang bahay na yan kay nanay, initiyak ko sa'yo, pababagsakin ko yung walang kwenta mong kumpanya. Inisip ng tatay ko na nababaliw na ako. Tinawag niya akong siraulo, hindi ko na siya pinatulan. Malalaman din naman niya agad. At heto na nga, isang araw, habang tinuturuan ako ni nanay ng mga paraan sa pamumulot ng basura. Biglang dumating ang tatay ko na galit, at kinalampag ang pinto na pinalitan na namin ng password. Wang Lin, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit lahat ng kasosyo ko sa negosyo ay umaatres sa kontrata? Binuksan ko ang electronic lock, at kinausap siya sa pamamagitan ng intercom. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Yung kondisyon na sinabi ko sa'yo noon, papayag ka ba o hindi? Agad na naging kulay talong ang mukha ng tatay ko dahil sa sobrang inis. Bihira kasi ang taong tulad ko, na walang respeto sa kanya. Biglang tumahimik ang paligid, nang akala ko'y wala ng pag-asa ang usapan at balak ko na sanang gatungan pa. Narinig ko ang nagngingit-ngit na boses ng tatay ko. Sige, sa inyo na ang bahay na to. Pipirmahan na natin ang divorce papers ngayon din. Pinahanda ko na kay nanay ang divorce agreement. Ako na ang nagbukas ng pinto. Pero pagkabukas ko pa lang ng kaunting siwang, bigla itong tinulak ng malakas ng tatay ko. Muntik nang tumama ang sampal niya sa mukha ko. Nang makita niyang perpekto ang pag-iwas ko, lalo siyang nag-init sa galit. Dinampot niya ang baseball bat sa may pinto, balak naman akit ulit. Nakakrus ang mga braso ko. Tumayo lang ako at binalaan siya. Pa, dahil sa dugo na nag-uugnay sa atin, hindi ko agad pinabagsak ang kumpanya mo. Subukan mo lang akong galawin. Sisiguraduhin ko na hinding-hindi ka na makakabangon pa sa industriyang to.
Napakalamig ng boses ko nang sabihin ko yan. Ang aura ko ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga pinuno ng mayayamang pamilya. Malayong malayo sa inosenteng imahe ng isang 18 anyos. Ilang beses niyang itinaas at ibinaba ang pamalo sa kanyang kamay. Pero sa huli, ibinato niya rin ito sa sahig. Komplikado ang tingin niya. Nagtanong siyang muli, Wang Lin. Sino ka ba talaga? Bakit lahat sila ay nakikinig sa'yo? Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ngayon. Paano kung malaman niyang ganito ako kay Aman? At bawiin niya ang pakikipag-divorce. Kaya sinagot ko na lang siya ng paligoy. Malalaman mo rin pagkatapos ng isang buwan. Sa panahong yun, magkakaroon ng isang malaking auction. Lahat ng may pangalan sa lipunan ay dadalo. Sakto, pwede kong isama si mama para magpakita at ipahiya sila. At para na rin makahanap ng mas mabuting ama para sa sarili ko. Pero inakala ng tatay ko, na ang taong nasa likod ko ay ang stepdad na nahanap ni mama para sa akin. At magpapakita lang kapag tapos na ang divorce. Hayop ka, Wang Shuying. Matagal ka na palang nangangaliwa. Ginamit mo pa ang kalaguyo mo para kalabanin ako. Isang bahay lang naman, di ba? Sige, sa inyo na. Matapos niyang pirmahan agad ang mga papel. Umalis siyang galit na galit. Ang totoo, hindi ko naman talaga planong durugin siya ng tuluyan. Total, ang unang malaking puhunan ko, ay galing din naman sa kanya. May koneksyon pa rin kami, kumbaga. Kaya pagkatapos kong makuha ang divorce agreement, tinawagan ko agad ang special assistant ko para luwagan na ang kumpanya ni Papa. At pinakiusapan ko na ring ayusin niya ang lahat para sa akin. Isang buwang graduation trip, pero hindi ko pa natatapos magsalita. Biglang pumasok si Mama, kumakaluskos ang hawak niyang garbage bag. Tuwang-tuwa niyang sinabi, Lin, Tara, samahan mo si Mama mamulot ng basura. Napangiwi na lang ako, pero desidido ang boses ko. Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Pastahan tayo, wala tayong mapupulot na magandang basura ngayong gabi. Kapag ako ang nanalo, tutuperin mo ang isang hiling ko. Nagkrus ng braso si Mama. Puno rin ng kumpiyansa. Paano kung ikaw ang matalo? E di hindi na ako aalis ngayong summer vacation. Sasamahan kita para matutong mamulot ng basura. Para namang nanalo sa loto si Mama. Excited niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ang ganda niyan. May magmamana na rin sa wakas sa negosyo ni Mama. Ano pa ang hinihintay natin? Umalis na tayo ngayon din. Puno ng sigla siyang naglakad sa unahan. Sinadya kong walang ipinalagay na luxury goods o pera sa mga basurahan ngayong gabi. Imposibleng may mapulot pa siyang magandang bagay. Pero sa sumunod na sandali, natulala ako. Maliksi si Mama na lumundag papunta sa unang basurahan. At dinukot ng kanang kamay niya ang laman nito. Isang kumikinang, at mukhang napakamahal na emerald jade pendant. At isang babaeng walang malay na sobrang ganda. Pero puro sugat ang buong katawan. Nag-face si Mama. Hinailan niya ang babae, palabas ng basurahan. Tapos ay isiniksik niya ito sa mga braso ko. Lin, anak, malaki ka na. Panahon na para magka-girlfriend ka. Kaya, ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Natagalan bago ako nakabawi sa gulat.